So yun, mayroon tayong PC dito. Share natin tong error nito. Bali yung pinaka error niya is B1 initialize library field. Tapos may mga number pa dun. I-power on natin siya. So ayan, copyright. Yan, ito yung error niya, pinaka error niya. B1 initialize library field 0xC00BB. So ayan, i-control alt delete natin to para mag-restart. Or i-force restart natin yan. Tapos i-press natin ang delete or F2 para pumunta tayo sa BIOS. Yan yung BIOS niya. Yan. Tapos punta tayo ng boot. Boot niya. Microsoft Windows yung nakaboot niya. So punta tayo sa disable date and time. So yan, yun yung date and time niya. Isisit lang natin siya 18:24. Yan, kamilitary siya 5:54. So magiging 1800s yan pag ano. So apply natin yan. Okay, so main BIOS niya, check lang natin yung naka-time niya sa ano. Login and advanced tools. Check pa natin yung so yan yung pinaka-time na niya na date. Tuesday 06/18/2024 5:55. So both 15 ganun pa rin. Ulit natin. So yun, sinit na natin yung time and date, trinay na natin yung ibang way. Yan, nakasit naman na siya. Hindi gumana sa atin. So pangalawang way natin is i-replace natin yung hard drive. Tapos palitan natin ng bago or luma. So continue na lang video natin dito mga kadabs. So ayun mga kadabs, bali na-replace na lang natin tong hard drive. Trinay na natin yung pag-set ng time and date. Hindi pa rin pumapasok dun sa pinaka Windows 10 operating. So ang ginawa ko ay nag-replace tayo ng hard disk drive. Sikanan lang to pero goods pa naman. Needs talaga natin tong Oracle na to para dyan. Tapos i-backup natin to. So yun, in-install na natin to ng operating system tsaka mga program. So ayan, goods na siya mga kadabs. So ma-share ko lang to mga kadabs. Sa PC na to, nagkaroon siya ng error na B1 or BL initialize failed. So ang nangyari ay yun, nagblanko siya at saka hindi na nababasa yung hard disk drive niya ng ating system unit. So ang ginawa ko ay ito, yung Oracle natin, gamit na gamit talaga tong Oracle na to. Pinull out ko yung pinaka hard drive niya. Ito yung hard drive niya na Western Digital yung brand. 500 GB. Pinull out ko dito, nakalagay dito yan sa
case niya. So, pinull out natin, tapos binack-up natin. Automatically, binaback-up natin yan. Tapos, yung hard drive niya, yan din yung pinang-backup din natin dyan. Ang ano ko ay nababasa naman siya sa Orico natin na pang-reader ng hard drive. Dito yan, Orico na yan. So, ang issue, nawala na. Hindi siya sa board, kundi sa hard drive. So, ang ginawa natin dyan is pinalitan natin. Replace lang natin yung hard drive ng bagong hard drive, o kung mayroon man kayong sikanan dyan na ginamit na pwede pang gamitin. Ginawa ko, tiniskul. Ito, sikanan tong hard drive na to. Hard disk drive na to. Tiniskul lang din dito sa Orico. Trinay natin kung working or may clicking na din. Tapos, since okay pa naman siya, yan yung ginamit natin dito. Na-replace natin to. Tapos, yun. Pinasok natin sa boot up. Naglagay din tayo ng external DVD. Hindi natin ilalagay dyan sa internal niya. Panggamit natin to dito sa board din. Ayan, naka-SATA connector din yan. So, tayo ng installer dito. Ayan. Install tayo ng Windows 10 Pro. So, yun. Ang ginawa natin ay nag-replace lang tayo ng hard drive. So, nag-install na tayo, nag-reformat ulit, at nag-install tayo ng operating system and program niya. So, yun lang yung nakita nating solusyon. Number 1, replace ng hard drive. So, itong hard drive na to is goods pa naman siya kasi nababasa pa siya. Siguro, for backuping na lang yan at i-replace na din natin yan. I-set aside na lang din natin yan kasi medyo luma na din yung hard drive na yan. So, yun lang mga kadabs, share ko lang tong video na to para sa mga IT din, kung magkaroon kayo ng error na gano'n na B1 initializes failed. So, sana makatulong to sa mga new IT natin or sa mga nagto-trouble or nagdi-DIY troubleshoot ng kanilang PC. Kung ma-encounter nyo to, yun lang, replace hard drive and install again ng operating system. Need nyo talaga, kung kayo talaga nagdi-DIY, kailangan nyo na itong Orico reader hard drive para just in case mag-replace kayo ng hard drive, pwede nyo i-backup muna yung documents o files nyo. Yun. Tapos ibalik nyo na lang din or i-copy paste nyo na lang din dyan sa bago nyong reformat na system unit. So yun lang mga kadabs, and thank you for watching, and bye bye.